tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Okay, hello, good morning po. May sounds na po ba tayo? Okay. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ulitin ko po ano ha. May sounds na po ba tayo sa labas? Paki-check lang po kasi nag-a-adjust po kami rito. Okay, okay na. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat at purihin ng Panginoon sa panibagong umaga na karagdagan sa ating pong buhay. Panibagong Lunes. Ano po, bagaman alam ko po na hindi masyadong mainit na dyan kasi po ay medyo kakatikim na ho tayo ng ulan. Ano po, okay, at salamat po sa inyo pong pag tulong sa akin.
Ano po, kasi po si Pastor Noni wala, siya po ang in charge sa morning devotion sa kanila po doon sa Bacon Baptist Church sa May Nueva Ecija. Okay? Okay na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat. Ano ho, nakita ko kanina ang napakaaga po ni Ate Emma. Okay, good morning Manang Emma. Kumusta na po kayo? Ano po, gayon din kay Kuya Sani at ang inyong pamilya diyan sa Baleares sa Spain. Hangad ko po at dalangin na ang ibayong pag-iingat ng Diyos at pasaganang biyaya niya sa bawat isa sa inyo. Gayon din po, maraming salamat din po kay Manong Oro ano, dyan sa Kamanggahan. Masarap dyan sa Kamanggahan kasi hindi mo mararamdaman yung init. Sarap po talaga magtambay dyan. Ano. Okay, good morning din po. Magandang umaga po, Manong. Good morning. Good morning din po sa lahat po ng mga kapatiran sa Amazing Grace Christian Church doon po sa Banlag sa kanila pong pag-celebrate ng ika-4 na taong anniversary o paggunita ng kanila pong pagkatatag ng iglesia at yan po ay sa pumuno ni Pastor Bogs. Ating pong guest speaker ay galing po ng Manila sa pamamagitan po ni Pastor Dave de la Paz. Okay, good morning din po kay Madam Sara Elbangcol Elemento dyan din po sa Kamanggahan. Kasama niya, nanonood ngayon si Kuya Srom ulit. Kumusta na, Manong Srom? Maabig ka mo na kumonya? Kay kami na kumunin din. Matakiwon, atakiwon ha. May ng kalayam. Dawat ko, nin patuloy, ay, apo-apo nan mablin katawan. Yay, may mong ang kalayam, biya na kayo na mo. Kakawan. Okay, good morning din po. Kay Sister Devina, ano po, dyan po sa Baito. Gayon din po, alam ko pagod yung mga, si Madam, hindi ko nakita dito. Si Madam Wilhelina Alexander. Palagay ko, Madam, napagod kayo no? Kahapon sa ating pong anniversary dyan sa Banlag. Okay, good morning din po. Babanggitin ko na rin. Alam ko po, late viewing na ito si Madam Edith Eben dyan po sa Wakon. Good morning po sa lahat ng mga taga Wakon at Eben family. Yung mga pamilya po ni Ka John, ano po, kami pinili. Gayon din po, good afternoon and good morning kay Madam Lorette. Siya po ay nasa church, kaya hindi po siya nakasama sa ating pong live streaming. Ano po, mamaya po, alam po, manonood yan. Maraming salamat din po. At madalas ko pong nakikita si Kuya Herson na patuloy na sumusubaybay sa ating pong morning devotions. Bagaman alam ko na kayo po ay nanonood late on the morning. At alam ko pag nasa shop na kayo, si Kuya Herson Ilbangcol po siyang may-ari ng Renz Barbershop sa bayan o dyan po sa Masinloc. Ano po? Magandang umaga din po sa lahat. Ano po, wala na pong pinili. Ano po, at muli po purihin at pasalamatan dakilain ng Panginoon sa panibagong buhay na karagdagan sa ating pong buhay sa araw po ito. Okay, na bago po ang lahat, nais ko po buksan ang ating pong mga banal na kasulatan. Dito po sa huling bahagi ng ating pong pag-aaral, ano po ay mababasa po natin ang Colossians chapter 4. Kumuha po ako ng 6 na talata na siyang pinaka-batayan ng ating pong pag-aaral sa araw pong ito. At ganito po ang sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, Colossians believer, o mga taga-Colosas. Iglesia po, o mga kapatiran sa Colosas. Mga amo aming maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin niyo kayo man ay may Panginoon sa langit. Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyo
may pahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapikipakinabang ang inyong pananalita sa kanila o matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng mga tao. Tayo po ay sumandaling manalangin at pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong mga puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat sa panibagong yugto ng aming buhay na iyo pong idinagdag. Taglay po namin ng kalakasan at kasiglahan na nagmumula sa iyo. Dalagin ko, nagabayan po kami at buksan ang aming puso at isipan sa mga kapahayagan mo mula sa iyong salita na siyang pagbubulay-bulayan namin ngayong araw. Sa Panginoon, sa iyo po pinagkakatiwala ang aming umaga, nagabayan po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kami po ay mapagpala sa araw na ito. Sapagat ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, huling bahagi po tayo sa ating pong pag-aaral. Ano po, dito po sa aklat ng Corinthians o sa aklat po ng Colossians. At makita po natin dito na nais kong ipaalaala sa atin muna bago po tayo dadako doon sa ating pong lessons. Na ganito po. Sabi natin, pinahayag natin sa ating pong pag-aaral na kapag tinuruan tayo ng Diyos ng dalawang mahalagang sangkap sa buhay natin kung paano natin ma-experiensyahan yung mabungang buhay at mapasaganang buhay, masayang buhay, matatag na buhay. Okay. Balikan ko po yung ating pong magbawas ako ng ano. Okay. Balikan po natin yung tinura ng Panginoon sa atin na ang katangian ng mananampalataya ay ganito po. Okay. Mukhang medyo nag-iba yung akin pong sounds. Hello. Okay. Now, una, yung pong tungkulin ng isang mananampalataya o na sa atin na mananampalataya bilang anak ng Panginoon na dalawa. Sabi niya, yung pananalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Naalaala po ba ninyo mga kapatid? So, kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. At doon na ilalahad natin ang lahat ng mga saloobin natin, mabuti, masaya, minsan masama, mabigat ang loob, may nakaaway tayo lahat, na ibubulalas natin sa Panginoon sa pamagitan ng ating pong pakikipag-usap sa Kanya at iyan po ay sa pamagitan ng pananalangin. Upang matugunan naman yung ating pong mga panalangin at mithiin sa buhay na hinahangad na nais ng Diyos na maisapamuhay natin ay yung pagbabasa ng Kanyang salita. Bible reading. At dahil dito, ang dahilan ng Bible reading ay kung saan ang Diyos naman nangungusap sa atin. At ang salita niya, yung Biblia, ang siyang nagpapahayag at nagpapaliwanag sa atin kung ano yung marapat nating gampanan, gawin sa buhay natin at higit sa lahat, ano yung gusto niyang sundin natin sa ating buhay. So, kaya nga po dito, sabi niya, binanggit na naman niya doon sa Colossians chapter 4, verse 2. Sabi niya dito, devote yourselves to prayer, keeping alert it with an attitude of thanksgiving. Sabi niya, atin pong ilaan ang ating sarili sa pananalangin at panatilihin natin yung pagiging alerto natin sa pag-uugaling laging napagpapasalamat o nakapagpapasalamat. Now, doon sa verse 3, sabi niya, praying at the same time for us as well. Ibig sabihin, nangagdadalanginan tayo sa isa't isa. Ang ibig ko pong sabihin, pag sinabi nating praying at the same time for us as well,
ginagamit po ito sa amin ng mga manggagawa na kayo po lahat ng amin pong o lahat po ng mga kapatiran, no? Lahat po ng sabihin ko na as a general, ano po, lahat ng tao, lahat ng kapatiran, lahat ng mga ordinaryong tao, lahat ng nasa gobyerno, ano po, ay kahabahagi o kasama sa aming mga panalangin. At tungkulin po ng mga manggagawa at ng bawat mananampalataya din na ipanalangin yung ating pong pamahalaan at mga nangunguna nito. On the book of Romans. So, mapapag-aralan natin yan sa huling mga pagkakataon, sa susunod na pagkakataon. Kaya sabi niya dito, that praying at the same time for us as well, that God will open up, sabi niya to us, the door of the word, so that He may speak forth the mystery of Christ for which I have also been in prison. Maganda po, ang ginamit niya dito, kasi sabi niya, bagaman si Apostol Pablo po ay nalagay sa presuhan sa dahilan sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. Hinoon po kasi kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Panginoon dahil hindi lubos ang kalayaan noon sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang mga nasa pamalaan na taliwas sa paniniwala sa banal na kasulatan, yung tinatawag natin unbelievers, no? Ay tinutukoy niya, sabi niya dyan, siya po ay hinuli. So, now, nung siya ay hinuli, siya po ay nakulong. At dahil po dito, sabi niya, ay ini-encourage niya, hindi po lamang yung mga mananampalataya na nakasama niya, kung hindi, yung pong mga mananampalataya din sa Colossians. Now, ibig pong sabihin, bahagi po ito. On verse 4 naman, ginamit niya, sabi niya, iniisa-isa ko po ito sapagkat dito ho natin i-wrap up yung ating pong lesson. Sabi niya, that I may make it clear in the way I ought to speak. Ano yun? Sabi niya, para mailiwanag ko sa inyo na kung ano yung dapat na maibahagi ko sa inyo o yung maipangaral ko sa inyo. So ano po yun? On verse 5, ginamit niya dito, conduct yourselves with wisdom toward outsiders. Sabi niya, making the most of the opportunity. Yan. On verse 6, ginamit niya, o tinalakay niya, sabi niya, let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know you should respond to each person. Ito po, napakaganda, no? Ha? Sabi niya, doon sa verse 5, ano ha? Dahil nais ni Apostol Pablo na ipangaral sa atin ng maliwanag o maliwanagan tayo sa kanyang katuruan, ayon po sa mga tiga-Kolosas, sabi niya, you have to conduct yourselves with wisdom. Dapat kayo ay mamuhay ng may kaalaman, lalo't lalo na sa mga hindi mananampalataya. Pag sinabi mong wisdom, yung kaalaman mula sa salita ng Diyos. Now, ginamit din niya na sabi niya, making the most of the opportunity. It may ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon na mayroon tayong oportunidad na maibahagi ang salita ng Panginoon, ano po, ay atin pong maipagpatuloy yung bawat oportunidad na maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Ngayon po, na panahon ng pandemic, ano po, limitado po ang mga tao na mapunta sa bahay-sambahan upang makapagsamba. Diba? Di po baga. Now, dahil dito, ano po, ay napakabuti naman ng Diyos sapagkat ginamit niya ang social media upang maabutan po tayo o tayo po ay mabahagi na ng salita ng Panginoon na siyang magpapalaala sa atin. Now, sabi niya dito, okay, isa-isahin ko na po yung nais ng Panginoon na malaman natin. Sabi niya, but now He speaks about how to treat the world. Ibig sabihin, una, ano po, paano ba natin itrato yung mga di mananampalataya o yung mga tao na nasa sanglibutan? Okay, minsan ito po ang napakahirap, ano po. Number 1, we have to be devoted to prayer, especially, sabi niya, sa mga hindi mananampalataya. The word devoted means, sabi niya, walang patid, ano?
ceaselessly active. It means walang patid na aktibo ka lagi. No? Ito po yung magandang salita na diputado. Kapag ikaw ay ang iyong pananampalataya ay talagang pinaninindigan mo, anumang mangyayari sa buhay mo, nandoon ka na rin. Yung pong kasabihan ng iba, na sabi niya, ito na pastor ang kinagisnan ko. Dito na rin ako mamamatay. Hindi po, kung anong pangalan nito? Kapag mali po ang pananampalataya, hindi po dapat na doon tayo rin mamamatay. Kung narinig mo ang panibagong aral ng salita ng Panginoon na siyang makapagbibigay ng kasiguraduhan sa iyo ng kaligtasan. Sabi niya po dito, we have to be devoted doon sa salita ng Panginoon. That means, sabi niya, tinitignan mo yung mga pangangailangan and paying attention to where you can engage. Sabi niya, number 1, in prayer. Yan. Sapagkat yan, sabi niya, in prayer for the needs of God's work. Ito po yung mahalaga. Ito po yung kailangan. Alam po ninyo, kahit na yung mga kriminal na marunong manalangin. Minsan kahit nga yung mga anong tawag natin dito? Mga magnanakaw. Nananalangin din yan sila. Akala nyo? Sabi niya, sana Diyos ko, hindi kami mahuli. Yung mga ganun. Pero hindi yan pinapakinggan ng Panginoon. Why? Sapagkat yun po ay walang kabuluhan na panalangin. Now, sabi niya dito, and carry an attitude of thanksgiving. Tinukoy niya kanina na dapat kung tayo po ay nakakabahagi, alam niyo po, yung pinag-aralan natin noong nakaraan, no? Na sa lahat ng mga natanggap nating pagpapala, na kung saan tinupad ng Diyos yung kanyang layunin na hindi lamang natin ma-experiensyahan ang kasiguraduhan ng kaligtasan, kundi pangalawa, sabi niya, makamit natin o maranasan natin yung pangalawang purpose. Ano yan? That we have life abundantly. Na tayo po magkaroon o makaparanas ng masaganang buhay. At dahil dito, sabi niya, dinadala niya ang kaugalian ng marunong magpasalamat. Sabi niya, okay, maganda po kasi ginamit ko dito, the carry an attitude of thanksgiving into the prayer. Dala-dala natin, karga-karga natin yung kaugalian ng pagpapasalamat tungo doon sa pamagitan ng panalangin, not one of the sorrow or anger or disappointment. Para bagang minsan kaya madalas na natin pag hindi natin nakakamit yung gusto natin. Sabi na bakit naman ganito pa yun, parang sinusisi pa natin ng Panginoon. Disappointed tayo o minsan may galit tayo. Tandaan po natin, yung pong attitudes of thanksgiving, laging naka-smile ng tao. Diba? Now, in those prayers, sabi niya, doon sa panalangin, ito po yung magandang ilagay ko sa ganitong termino. Kapag sinabi mong lagi kang nananalangin, ito parang pinaka-oxygen na ng ating buhay. Oxygen na ng ating spiritual na buhay. Matatandaan ko nung ilang last year, andyan ako sa Pilipinas. Dumalaw po si Dr. Melgar sa bahay kasama ang kanyang may bahay, kanyang asawa. At nakita nila, sabi niya, Pastor, ba't nangingitim ka? Sabi ko, ang nipis ng oxygenation ko eh. So, sabi niya, ay nako, daling kita sa dahil sama ka na at magkiklinik ako, titignan natin. So, dinala niya ako doon sa Manila Doctor's Clinic sa Santa Cruz. Fortunately, nandoon si Dr. Manila. At sabi niya, ay Pastor, kung kailangan punta ka ng hospital o i-admit ka sa hospital. Sabi ko, bakit po Dok? Sabi niya kasi, napakababa ng ng kumbaga, yung pulso ng aking hininga. Kaya nagdi-discoloration na ako. Sabi ko, okay naman. Ay sabi niya, hindi. Kung sabi ni Dr. Manila, kung cancer lang sana ang sakit mo, hindi kita uurungan. Pero sabi niya, puso. So on that night, tumakbo po ako ng Manila Heart Center sa Manila. Pagdating doon, nasaksakan ako ng oxygen. On the way, ay meron akong dala-dalang oxygen. Pagdating sa Manila, ganda na. Nakanumbalik na yung dati kong klaseng yung itsura ko. Bakit?
Pag kinukulang ka ng oxygen, ano ho, talagang anong tawag dito? Hasambali, mag-inkanlupan, talapatsyon. Yan. Maganda po siguro doon sa mga, tingnan ko nga kung may mga Tagalog, wala naman. Pag lupa kayo ng tatalapatsyon, labay tuturon, hindi kayo nahalubot, ano nga angkot, bana titaw ang kalaya mo. But then, sabi niya, prayer is the oxygen of our spiritual life and therefore we have to carry it. Sabi niya, dalhin natin ito. Ano? Bakit? Lagi po natin kasama doon sa pag-uugali natin o sa magiging kaugalian natin bilang mananampalataya ang laging nagpapasalamat. Matatandaan ko po yung papo namin, si Papo Pinay. Kwento niya yung kanyang asawa, si Papo Punyong. Maalala ko kahit si Papo Dando, nakasama nadatnan ko si Papo Dando. Ano mang bagay po sa buhay nila, wala po silang ibang masubmit sa kanilang o masambit sa kanilang salita kundi ay salamat Panginoon, purihin ka Panginoon. Ngayon po yung palasak na ginagamit ng maraming mananampalataya ay amen pastor, praise the Lord pastor. No? Minsan sabi natin hallelujah pastor. It means that we have that all the blessings of the Lord na nai-experiensyahan natin. At iyan po ang oportunidad na gusto ni Apostol Pablo na ibahagi sa kanila, sa mga tiga-Colossian believer, na sabi niya yung kaalaman nila sa Panginoon sa bawat pagkakataon. Hindi ko ata matapos kasi Now, sabi niya, and then the prayers, sabi niya, Paul specifically says, remember him and his companions to have a success in carrying the gospel. Ito po bahagi po, kung kayo po nagiging kabahagi sa panalangin, sana po maalaala din po ninyo na may panalangin, hindi po lamang yung para sa pamilya nyo, kung hindi kami rin na mga manggagawa ng Panginoon na dapat po ninyong kasao, maibahagi ang inyong panalangin sa amin. Sapagkat sabi niya, ay ito po yung pagkakataon na kung saan ang bawat oportunidad na mayroon po kami, ay nais po naming ibahagi ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Noon imposible sa akin paano ako makapag-ministeryo sa buong mundo since limitado ako. Diyan lang ako sa Masinloc, Candelaria, Santa Cruz. Pero ngayon po ay napakagandang pagkakataon sapagkat ibinigay ng Diyos ang itong tawag dito, itong pandemya at nabuo sa pamamagitan po ng social media ang ating pong morning devotion sa ating pong Facebook live streaming. So ang ganda, naaabot ko po kayo, nakakausap ko po kayo, nakakabahagi po ako sa inyo. Katulad ni Apostol Pablo, bagaman siya po ay limited, sabi niya, in every opportunity, kailangan dalhin natin yun. Now, sabi niya, opportunity to tell the foreigners around the globe or around us about the home that we have in heaven. Ito po yung maganda. Sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, sa akin po naman ipinagpipray ko na sana po itong live streaming na ito ay inyo pong maibahagi sa yung mga mahal sa buhay. Kung nahiya man kayong magbahagi ng salita ng Panginoon, baka sasabihin nyo, baka kukutsain ako. I-link nyo na lang po yung i-share nyo na lang po yung ating pong live streaming episode sa bawat araw sa mga kaibigan, sa mahal natin sa buhay. At hayaan po nila na mapanood itong live streaming natin at hayaan natin na ang banal na espiritu na siyang gagawa ng kaparaanan na maintindihan nila ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang nais po natin dito ay ang bawat oportunidad na mayroon po tayo ay maipaalam natin sa kanila ang alin? Ang kasiguraduhan ng buhay. Ang buhay na walang hanggan na binigay ng Panginoon sa atin at siya naghanda ng tahanan doon sa langit at mga bagay na siyang mamanahin ng bawat mananampalataya. And sabi niya, and to accomplish this, sabi niya, let your speech be seasoned with grace. Para magampanan natin ito, dapat ang ating pong mga pananalita ay mayroon pong a season with grace. Ibig pong sabihin, mayroon pong asin. Ito po ay nalagyan ng sangkap ng mga biyaya o ng mga pagpapala. So, ibig sabihin, kung matatandaan po ninyo kahapon ko ba nabanggit yun sa chapter 3, yung pong
nandun yung masasamang gawain ng buhay ng tao. So, sa makatuwid, dahil nakikita yung bunga ng masama ng kanyang buhay, ano po, nakukutya tayo. Nakukutya yung pananampalataya na mayroon tayo. Pero dahil dito, sabi niya, yung kaugalian na tayo po ay mapuspos ng karunungan. O, tayo po sa ating pong kaugalian na isa pamuhay yung kaalaman natin sa Panginoon at tayo po ay mapuspos ng karunungan mula sa kanyang salita. Dalawa pong konsepto na pinagsama dito. Number one, sabi niya, speak graciously, building relationship and drawing people toward us through the genuine expressions of love and friendship. Ito yung maganda, no? Yung mapagbiyayang pag-build up ng relasyon bilang kaibigan o bilang kamag-anak o bilang totoong tao, yung ating pakikipagkapwa-tao. Now, sasabihin ko rin sa tamang termino, sabi yung pakikipagkapwa-Kristiyano. Now, at sabi niya, at mapapalapit natin sila sa pananampalataya sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita na napapag-aralan natin o napapagbulay-bulayan natin araw-araw. Pangalawa, dito po ako magtatapos. Sabi niya, seek and bring God's grace into your conversation. Hayaan nyo na madala ang biyaya ng Panginoon sa bawat pakikipag-usap o pakikipagbahaginan natin. At laging ipinapahayag ang ating pananampalataya at kung anong nabago ng Diyos sa buhay natin. Season your talk with what God is doing in your life. It means, sa pamagitan po ng salita niya na nakikita at na-experiensyahan natin sa ating buhay, na siya rin na may nakikita nilang mga agarang pagbabago. At doon, mabubuksan ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang puso, at sila'y maging mapalapit o siya'y lalapit sa Panginoon. Sa pamagitan ng alin na pagsisiyasat at paghahanap kung anong naging sekreto ng bawat isa sa atin, bakit tayo nagkaroon ng ganitong pananagumpay at masagana at mapayapa, masayang buhay. Mga minamahal, ang kahalagahan po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay tulad po yan ng pagkain kung araw-araw po tayong kumakain. Ganun po kahalaga ng dapat na ating pong mapakain ang ating spiritual na buhay. Sa ating paghinga, kailangan natin ang oxygen. Ang oxygen ay nagsasalarawan ng ating pananampalataya na sa ating pong pananalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon, maging kaugalian na nakagayak o nakasuot yung pagiging katulad ni Kristo, to be Christ-likeness. Yung kanyang presensya ay mag-reflect sa buhay natin. At iyan po ang magiging kabuuan, the completeness of our image to be Christ-likeness as the Lord proclaims from His Word. Muli po, ako si Pastor Jan at ito po ang ating morning meditation. Sana po naging pagpapala ang salita o ang salita ng Panginoon na siyang nahayag sa atin sa araw po ito. Bago po tayo magsara, nais ko po na tayo po ay manalangin. Naglagay lang po ako ng bakit nawala yung music natin. Okay. Okay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat na hayag sa amin ang iyong nais na magampanan ng isang tunay na tagasunod. Dalangin ko po sa pamagitan ng iyong salita. Patatagin mo po kami at pagpalain
o panaganayan ng iyong pagpapala sa amin. Dalagin ko po na gabayan po kami at pagpalain ang aming buhay. Layo po kami sa anumang mga karamdaman o anuman pong mga pagsubok na darating sa aming buhay at sa pamagitan ng iyong biyaya. Kami po ay magkakaroon ng pananagumpay sa tulong ng iyong masaganang biyaya sa amin. Nawa ang iyong banal na presensya, O Diyos, ang siyang naman. Ingatan po kami at ilayo sa anumang karamdaman o sa mga bagay na makakapinsala ng aming kabuhayan at sa iyo pong kapangyarihan pinagpapatuan ng aming Diyos. At ngayon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pangaliw, paggabay ng Banal na Espiritu siyang sa atin hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen.